Ito ay ang kwento ng mga tao na totoong kakaiba sa mundo. Mula sa hindi nababaling buto hanggang sa hindi tinatablan ng sakit. Ikukuwento ko sa inyo, mga katinagalog ko, ang mga taong totoong mutant. Kung napanood po ang pelikula na X-Men ay malamang may idea na kayo sa mga kapangyarihan ng mga mutant na ito. Ang may bakal na buto. Lang taong 1994 nadiskubre ng mga dalubhasa ang mutation na kanilang tinawag na ang LRP5. Ito ay nang madisgrasya ang isang Ginoo at mabangga ito ng isang humaharurot na sasakyan. Ngunit sa gulat ng lahat, tumilamsik man ang lalaki ay niwala itong bali na natamo at puro maliliit na gasgas lamang ang kanya na ininda. Sa mutation na ito naglalabas ng protina ang isang tao, kaya naman ang kanyang buto ay talaga namang 10 beses na mas matigas kaysa sa normal na tao. Nang itesting ang kanyang buong pamilya, lumalabas na isa sa kanyang tuhin ay inireport din na kakaiba. Ito ay dahil makailang beses na pumalpak ang kanyang operasyon upang palitan ang napudpud niya na tadyang. Ayon sa mga nag-operang mga doktor, nang ilang ulit man nilang pilitin na butasan ang buto ng kanyang tiyuhin, ay hindi ito tinatalaban ng pangbarena. Ayon sa kanila na daig pa ang bakal sa tigas ng buto ng tiyuhin niya na dapat ay kailangan noon na operahan. Ang mga super baby. Ipinanganak ang mga sanggol na ito na may napakalakas na muscle o mga kalamnan. Salamat na lamang sa tinatawag na ang mitostatin ng uri ng gene, ang mga batang ito ay lalaki na may taglay na talaga namang kakaiba na uri ng lakas. Ito ay dahil ang kanilang mga muscle o mga kalamnan simula pa nang sila ay isilang ay talaga namang kakaiba na ang taglay na tibay at lakas. Hindi tinatablan ng HIV. Umabot sa 1% ng populasyon ng mga taga-Europa ang may taglay na tinatawag na mutant na gene na ang CCR5 Delta 32. Dahil sa mutation na ito, mga katinagalog ko, ang mismong gene na CCR5 ay mas maliit o hindi naman kaya ay nakasarado. Kaya naman hindi ito maaaring kapitan ng virus na HIV. Ang mga mutant na taong ito ngayon ay isa sa mga kasama sa pinag-aaralan at pinagbabasehan kung papaanong magagamot ang matinding kumakalat na sakit na HIV. 100 milyong kulay ang nakikita. Ang tipikal na tao po, mga katinagalog ko, ay may 3 apa sa mata na nagbibigay ng kakayahan sa atin na makakita ng marami at iba't ibang uri ng kulay sa ating kapaligiran. Ngunit ibahin nyo ang 12% ng populasyon sa buong mundo. Ayon sa eksperto na karamihan sa may ganitong mutation ay ang mga kababaihan. Tinawag nila ang mga mutant na ito na ang may mga tetrachromatis. Sila ay nagtataglay ng kakayahan, mga katinagalog, na makakita ng hanggang sa 100 milyong kulay imbis na 3 ang apa o cone sa kanilang mga mata. Dahil nga sila ay mutant, may 4 na cone sa kani-kanilang mga mata. Mas makulay po ang sinabawang gulay sa mga mutant na ganito, mga katinagalog ko. Hindi nakararamdam ng sakit. Ang mga taong mutant na ito ay pinanganak ng hindi nakakaramdam ng kahit anong uri ng sakit sa katawan. Ito ay dahil may gene silang taglay na hinaharang ang signos o signal ng ating katawan na nagsasabi na masakit po ang isang bagay. Katulad na lamang na kung nakakahawak tayo ng mainit at napapaso ay magre-react dapat ang ating katawan upang tayo ay lumayo dahil ang sakit ay ang katumbas ay panganib. Kaya naman ang mga taong mutant na ito ay hindi nakakaramdam ng takot. Madalas dahil hindi nga sila nakakaramdam ng kahit anong klaseng sakit. Napapaisip lang ako, ang sakit kaya sa damdamin, meron sila? Charot. Hindi tinatabla ng sakit sa puso at kolesterol. Taong 2004 nadiskubre ng mga siyentipiko ang ilang mga Afrikanong-Amerikano na walang taglay na gene na tinatawag na ang PC5K9 sa kanilang mga katawan. Ang resulta ng pagkawala ng genes na ito, mga katinagalog ko, hindi kailanman sila magkakaroon ng problema
sa pagtaas ng kolesterol at hindi rin po sila magkakaroon ng sakit sa puso. Kaya naman nang marinig ito ng mga higanting kumpanya na gumagawa ng mga gamot, agad sila na nagsiyasat upang makadiskubre ng gamot na pipigil pala sa gene na PCSK9 ng mga tao upang pababain ang pagkasawi ng mga mamamayan sa mundo dahil sa kolesterol at atake sa puso. Malalim kung huminga. Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ngunit kung mapapansin, palagian na may kasamang tagabuhat ang mga umaakyat sa bundok na ito. Sila naman ay mga tinatawag na mga Sherpa. Sila ay ang mga lahi na mga Tibetian. Sila ay kinukonsidera ng siyensya na mga uri ng lahi ng mga mutant. May taglay sila na tinatawag na ang super gene na kanila namang nakuha sa kanilang mga ninuno. 40,000 taon na ang nakararaan. Dahil po sa mutation na ito, mga katinagalog ko, mas mataas ang taglay nilang hemoglobin sa dugo na siya naman nagdadala ng hangin sa buong katawan. Kaya naman kung mapapansin ay tila pa napakadali sa kanila na huminga at gumalaw ng normal kahit pa sa pinakamataas na parte ng mundo kung saan kakaunti lang ang hangin. Hindi gaya nating mga normal na tao na pag umaakyat tayo sa mataas na lugar ay kinakapos tayo ng hininga. Hindi kinakailangang masyado na matulog. Narinig niyo na po ba ang kasabihang, sino ba kasi ang nag-imbento ng tulog? Ang karamihan sa atin ay kinakailangan na kompleto ang tulog araw-araw upang makakilos ng maayos at upang hindi maapektuhan ang ating katawan. Ngunit ibahin ang mga mutant sa ating listahan. 1 hanggang sa 3% lamang ng populasyon sa mundo ang may taglay na mutation na ganito. Sila ay may kakayahan na hindi kinakailangan na masyado na matulog. Taong 2011 nalaman ng mga siyentipiko na ang mga ilan sa pinakasikat pala ng mga tao sa mundo na katulad nila Thomas Jefferson, Leonardo da Vinci at si Ben Franklin ay may ganito palang uri ng mutation. Kahit 2 hanggang sa 4 na oras lang ang tulog nila araw-araw para sa katawan nila ay sapat na. Ito ay wala ring naging kahit na anong masamang epekto sa kalusugan at maging sa pag-iisip nila. Kaya naman, ang mga taong may ganito, makikita nyong mas mahabang gising kaysa sa paidlip-idlip at paminsan natutulog din. Mga katinagalog ko, ano pong kapangyarihan ang nais ninyo na magkaroon? Isulat po ang inyong salobin sa comment section sa ilalim. Excited po ako na ito ay ating basahin. Ang may pinaka-interesanteng sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash loan. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.